Sige, panalangin natin ang ikapo para sa ating Panginoon. Tuwin mo ko. Diyos Ama, maraming salamat, Lord God, sa mga puso ng kabataan na ito na willing magbigay sa inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil sa bawat linggo na tumaraan, Lord God, ay tinuturuan niyo ang bawat isa, Lord God, kung paano ba kami dapat magbalik ng kaloob sa inyo. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy niyo bless ang bawat isa, Lord God, sa bawat linggo. And we believe, Lord God, na sa aming pagbibigay, Lord God, ay mas marami pang blessing na darating, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. No, sa mga oras na to, Lord God, ang mga kaloob na ito, Lord God, ay tunay na maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Lord God. Ganon din, tinataas ko sa inyo yung aming pag-aaralan, Lord God. Tanging kayo lamang po mataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tanging pangalan niyo lamang po ang maluwalhati sa aming mga pag-aaral na ito, Lord God. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Lord God. Tunay na kayo magturo sa amin, Lord God, sa hapon na ito, Lord God. At tanging kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Okay? Sa 2 linggong pinag-aralan natin, kung maaalala nyo, yung mga matin ng last 2 weeks, dito pinag-aralan natin yung topic natin rin na yung power of the word. God's word, yun. Nice. So, yan. Makita nyo kung sino yung mga umatin, no? At nakinig. Tsaka yung pangalawa, yung last week lang, ano yung pinag-aralan natin? Prayer that connects. Yan. Yan yung dalawang bagay na pinag-aralan natin last 2 weeks. So, i-continue natin yung pag-aaral about sa growing deep in Christ. So, dapat rooted tayo dyan. So, dapat yung malaman na yung salita ng Diyos at pananalangin. Wait lang ha. Hindi pala touchscreen to. Ayan. Yan, dapat nyo malaman na yung pinag-aralan natin last 2 weeks ay napaka-importanteng bagay. Yung God's words at yung prayer, yung pananalangin. Kasi sa mundong ito, lahat tayo makaka-experience ng ganyang imahe. Ano yung image dyan? Kung makikita nyo. Uy, Adam and Eve. Sino nagbasa nun? So, ibig sabihin may nagbabasa na ng Genesis. So, yung story na yan is about kay Adan at Eva. At yung eksaktong image na yan, ayan yung tinukso sila Eva at Adan ng ahas. So, short story lang, ito yung si Eva at Adan, sila yung pinamahala sa Eden of Garden ng ating Panginoon. Oh, Garden of Eden. Eden of Garden of Eden. Okay. Garden of Eden. So, dito merong isang hayop na tuso sa lahat at yun yung ahas. So, ang binilin sa kanila, maaari nilang kainin lahat ng bungang kahoy maliban sa bungang kahoy dun sa gitna ng Garden of Eden. So, ayun yung ano na yan. So, dito makikita natin na tinukso ng ahas yung si Eva. Nakainin yung bungang kahoy niyan. At dito, natukso si Eva. So, sinunod niya yung ahas. Hindi nila sinunod yung Diyos. So, doon, kung makikita nyo, yun yung unang temptasyon na nangyari sa mundong ito. Yun yung temptation. So, sa buhay natin, marami din daw tayo mararanasan na temptation. Ayan. So, bawat isa sa atin, may iba't iba tayong temptation. Pero, ano nga ba yung mga temptation na maaari natin maranasan? At ano muna ba ang temptation? Okay. Sabi dito, ayan. Temptation is the strong desire or urge to do something that you know is wrong, unwise, or harmful. So, dapat maging malinaw sa atin ito na ito daw yung desire ng puso natin na alam nating mali at pwedeng makapahamak sa atin. So, ano ba yung mga desire ng puso natin na maaari makapahamak sa atin? Ito. Yan, sample niyan. Ano yung mga yan? No smoking. Drinking,
bad medicine. So, ayan yung mga bisyo, kung pwede natin tawagin na bisyo. So, lalo na sa edad nyo, napaka-popular ng mga ganyang bisyo. So, isa yung sa temptasyon ng mga kabataan o ng kahit sino, maaari maging temptasyon yan. Kalawa, yan. Ano yung ibig sabihin ng logo na yan? Male and female, yan. So, dapat maging aware din kayo na maaari maging temptasyon yung opposite sex ng bawat isa. Katlo, ayan. Ano yan? Power. So, sa ngayon, di nyo maunawaan yan, pero isa yung temptasyon, lalo na sa mga politiko, kapangyarihan. So, napakalaking bagay na temptasyon yan. Sunod, ayan. Ano yan? Hindi Sweets. Ayan. Madalas sinasabihan tayo na huwag kumain masyado ng matatamis. Dahil ano maaaring mangyari? Mabungi. O yun, diabetes. So, kasi kung isipin nyo, yung sweet, masarap, pero maraming pwedeng maging effect sa katawan natin. So, minsan tayo, natitempt tayo na kumain kahit alam natin maaari tayo mapahamak sa bagay na. Next is yan. Ano yan? Junk food, di ba? So, yan. Sino yung mga may UTI dyan? Di ba? Madalas, ganyan. Kaya yung mga masasakit yung tagiliran, huwag na kaya kumain yan. Kaso masarap. Di ba? Kaya minsan natutukso pa rin kumain. Di ba? So, ito, baka makarelate kayong lahat. Ayan. Ano yan? Cheating. Di ba? Madalas, school natin, ganyan. Hindi, gusto ko pumasa eh. Kailangan ko pumasa. Kailangan ko gamitin to. Ang secret weapon. Di ba? Madalas ganyan. Pero kung alam niyong babagsak kayo sa exam, dahil di kayo nag-aral, mag-review, hindi mag-cheat, ha? So, dapat malinaw sa atin yan. Yan. So, yung mga temptasyon na yan, iba-iba man yung temptasyon na yan, pero sigurado meron at meron tayo dyan temptation sa buhay natin. So, iba-iba man yan, kailang at si Lord ang nakakaalam kung ano man yung kinakaharap ng temptasyon sa buhay. So, ngayon, pag-aaralan natin ngayong hapon, kung paano tayo lalago o lalalim sa Panginoon sa pamamagitan ng overcoming temptation. Yan. So, yan yung topic natin ngayon. Diyan iikot yung pag-aaralan natin ngayon. At meron tayong main verse na pag-aaralan ngayon sa 1 Corinthians 10:13. Babasahin ko. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan iyon at paraan upang malampasan iyon. Yan, so, dito ikot yung pag-aaralan natin ngayon. So, very quick lang naman to. May 5 bagay tayong dapat malaman about sa verse na to at kung paano ba tayo mag-overcome sa temptation at kung ano ba yung temptation at kung ano ba yung paraan para ma-overcome ito. So, sige, pumunta na agad tayo sa una. Ano, may nagbabas, may ano ba? May nagda-notes? Sunod nyo na lang 1 Corinthians 10:13. Tapos, mamaya nyo na tignan, i-check sa So, okay, punta tayo sa una. Ayan, sabi diyan, ang una na dapat natin malaman sa main verse natin, everyone faces temptation. So, lahat tayo ay umaharap sa temptasyon. Walang exception dito dahil kahit si Jesus Christ ay sinubok sa temptation. Kaya dapat nyo malaman na ang temptasyon ay hindi kasalanan. Dahil malinaw to, kapag nagpatalo lang tayo at sinunod yung pagnanasa natin sa laman, dun lang tayo magkakasala. So, dapat maging malinaw sa atin yan. Ito yung verse, sabi dyan ulit, hinighlights ko yung una, sabi dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. It means, kung ano man yung mararanasan nyo na temptasyon, naranasan na yun ng iba. At yung iba na yun, yung mga nakaranas nun, marami na rin nagtagumpay sa temptasyon na yun.
Kaya huwag niyo isipin na, hindi ko kaya to. Kaya mo yan kasi naranasan na yan ng iba at napagtagumpayan na rin ng iba. Sabi dito, yan, sabi sa 1 Peter 5:9, basa, buksan niyo sa Bible kasi hindi ko sinulat. 1 Peter 5:9. Yan, babasahin ko ha. Hindi ko sinulat dyan, pero makapagbuklat kayo para matuto kayo magbukas. Yan, nandiyan kayo lahat. 1 Peter, 1 Pedro 5:9. Okay, babasahin ko. Labanan niya siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Yan, isang verse yan na nagpapatunay na hindi lang kayo yung nakakaranas ng temptasyon na nararanasan nyo sa buhay. So, yung mga kapatid din natin sa daigdig na ito, naranasan na rin nila yan. At naniniwala ko na kung napagtagumpayan nila, kaya mo din mapagtagumpayan yan. Yan, so dapat palino sa atin na walang magsasabi na nandiyan na ba kayo? Hindi ko sinulat talaga para magbuklat kayo ng Bible kasi ano yan, tsaka masasanay kayo kasi every time na nagbubuklat kayo ng Bible, masasanay kayo. Bandang dulo yan, 1 Peter. Yan. Tapos ang Genesis. Ito, sabi dito, tandaan niya, walang magsasabi na, Kuya, unfair naman kasi yung temptation ko parang sobrang hirap. Katulad ng binasa natin mga verse, sabi diyan, bago nyo maranasan yan, naranasan na yan ng iba. So, kung napagtagumpayan nila, kaya mo din mapagtagumpayan yan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa ba? Ako pa ba? Kaya yan, di ba? Siyempre kaya yan, basta kasama ang Diyos. Amen. Di ba? Yan, sabi dito, pero siyempre, sa tulong yan ng ating Panginoon. Hindi ikaw, kundi ang ating Diyos, kasi kung ikaw lang ang haharap sa temptasyon, sigurado, mahuhulog tayo. Di ba madalas, kapag may mga temptation sa buhay natin, pag piling natin, kaya na natin, madalas nagpipail tayo kasi iniisip natin na kaya natin. Pero kung iisipin natin na kaya natin yon, kasama si Lord, sigurado mapagtatagumpayan natin yon. Dahil ano ba sinasabi sa pangalawa? So, mag-proceed na tayo sa pangalawang bagay na dapat natin malaman about sa temptation. Una, everyone faces temptation. Kalawa, eto, God is faithful in the midst of temptation. Yan. Lagi nyo tandaan, na sa gitna ng temptasyon, may Diyos na tapat, laging handang tumulong sa atin upang mapagtagumpayan ito. Ayun, sabi dito, sa 1 Corinthians pa rin, 10:13, nakasulat dyan, tapat ang, naniniwala ba kayo na tapat ang Diyos? Amen. Naniniwala kayo na tapat ang Diyos? Amen. Yan. Tandaan nyo na ang ating Diyos ang magbibigay sa atin ng conviction, strength, at guidance upang malampasan ang bawat tentasyon na ating kakaharapin sa buhay. Diba tulad ng sabi ko kanina, ang bawat isa ay kumakaharap sa iba't ibang tentasyon, pero kaya natin mapagtagumpayan yon kung kasama natin ang ating Diyos. Tapat ang Diyos, handang tumulong sa bawat isa na hihingi ng tulong sa Kanya. Sabi sa 2 Thessalonica 3:3, okay, makapagbukas kayo sa akin dahil hindi ko rin sinulat yan. 2 Thessalonica 3:3. 2 Thessalonica 3:3. Katapos ang unang Tesalonica. Siyempre, pagkatapos ng unang Thessalonica yan. Page 2. 2 Thessalonica 3:3. Diyan na?
Yan, babasahin ko ha. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyong laban sa masama. Yan, kaya tandaan nyo, hindi talo kung magtitiwala ka sa Diyos. Dahil tapat siya sa kanyang salita. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapat ang Diyos, kaya magtiwala ka sa Kanya. Yun. Ito yung isang bagay na napaka-importante sa buhay natin, yung pagtitiwala sa ating Diyos. Kasi napakadami natin kakaharapin sa buhay. Pero kung wala kang tiwala sa Diyos, lahat yun mag-fail. Di ba? Kung pagtitiwalaan mo lagi yung sarili mong lakas, yung lakas mo minsan magkukulang yan. At madalas mag-fail ka sa mga plano mo sa buhay. Kaya lagi natin pagtitiwalaan ng ating Diyos na siya ang tumulong sa atin. Siya ang magbigay ng kalakasan sa atin every time na meron tayong kakaharapin sa buhay. So malinaw tayo doon. God is faithful in the midst of temptation. So, una, ano yung una? Ano yung una? Ayan yung una. Everyone faces temptation. Pangalawa, God is faithful in the midst of temptation. Yan. So, tumala tayo sa pangatlo. Yan. Ang ikatlo, God will not let you be tempted beyond what you can bear. Okay. Ito, sabi sa 1 Corinthians 10:13, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Tandaan niyo na temptation ay desire ng puso natin bawat isa. Sa atin ay may iba't ibang desire. Magkakaiba man tayo ng desire, pero lahat yan ay kayang mapagtagumpayan. Dahil, sinasabi sa verse natin na yan, hindi kayo susubukin ng higit sa inyong kakayanan. Baka sabihin niyo, kuya, hindi totoo yan kasi nag-failed nga ako sa temptation ko. Sino magsasabi nun? Minsan kasi, totoo naman yun, bawat isa sa atin, minsan, may mga temptation tayo na nag-fail tayo, di ba? Pero ano ba sabi sa Philippians 4:13? Pilipos, you know, ano sabi? I can do all things through Him, through Christ. Di ba? Through Christ na lang. Kasi yung nakasulat sa akin dito, I can do all this through Him who gives me strength. So, bang version yun? So, kung isipin nyo, tama ka, na minsan magpapail tayo, pero ang dahilan nun, dahil tayo yung sumubok sa temptation na yun. Di ba? Madalas, ikaw at ikaw pa rin yung nasusunod sa buhay mo. Kaya madalas tayo nagpapail. Pero, sabi dyan sa Philippians 4:13, na kaya mong gawin, basta kasama siya. Di ba? Kaya mong gawin lahat ng bagay, kaya mong mapagtagumpay ng mga bagay na yan, basta kasama mo ang ating Diyos sa pagsubok na yan o sa tentasyon na yan. So, malinaw sa atin yan. Philippians 4:13 yan. So, dapat maging malinaw sa atin yan ha, na kaya madalas tayo nagpe-fail kasi sinasarili natin yung bagay na yun. Pero kung kasama natin ng Diyos, hingi tayo sa Kanya ng lakas, lahat yung kaya mapagtagumpayan. Amen? Amen. Sige, tala tayo sa pang-apat. Ayan. God provides a way out. Ayan, sabi niya, no, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan iyon at ng paraan upang malampasan iyon. Tulad ng sinabi ko kanina, kaya mo papagtagumpayan yung temptation dahil God's provide a way out. Loba. Ayan. Ayan. So mga bata pa kayo, madami pang temptasyon ang inyong kakaharapin. Ngunit tandaan nyo na bawat isa sa inyo, meron na kayong nilamang. Kasi alam nyo, sa mundong ito, hindi nyo maiwasan yung temptasyon na yan eh. Lahat yan mararanasan nyo. Pero ang nilamang nyo, meron na kayong way para makapaghanda sa bagay na yan. Katulad sa sa forecast ng balita, sa weather update.
Di ba every time na manonood tayo ng balita about sa weather update, ano sinasabi? Kapag mayroong malakas na bagyo, anong kailangan niyang gawin? Maghanda. Yan. Tulad din ng paghahanda, kailangan din natin maghanda sa mundong ito kasi yung mundong ito, lahat tayo makakaranas ng mga iba't ibang tentasyon, pagsubok sa buhay, di ba? Pero dahil ikaw umattend ngayon, nalaman mo na darating pala sa araw na makakaharap ko yung mga ganong pagsubok o tentasyon sa buhay, kailangan ko maganda, di ba? Kung isipin nyo, bawat isa sa atin, walang lusot eh. Lahat tayo makakaranas nun. Kaya ang pinakakailangan mong gawin is maganda. Kuya, paano ba ako maghahanda? Paano ba tayo dapat maganda sa tentasyon sa buhay natin? Pray? Tama. Ano pa? Yung last two topic natin, yun yung bagay na dapat natin gawin para maganda sa temptation. Kaya kung mapapansin nyo, mas inunang ituro yun sa atin na kung gaano kahalaga yung God's words, tsaka kung paano tayo mananalangin. Diba? So yung dalawang bagay na yun, yung paraan para once na humarap tayo sa temptation, kaya natin mapagtagumpayan. Then meron tayong gabay ng salita ng Diyos at meron tayong panalangin na madudulog natin sa Diyos kung ano yung mga kailangan natin mapagtagumpayan. Amen ba tayo doon? Amen. Amen. Yan. So, yan yung pang-apat ha. So, God's provide a way out. Tandaan nyo na Diyos pa rin yung magbibigay sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga tentasyon na kakaharapin natin sa buhay. Amen? Amen. Kung mapapansin nyo sa unang apat na yon, lahat yon ay tumutukoy sa Diyos. Diba? Kung bawat isa sa atin kakaharap ng temptasyon, pero meron tayong Diyos na kasama, tapat, at handang tumulong sa atin. Hanggang sa dito sa God's provides a way out, siya pa rin yung Diyos na magbibigay sa atin ng lakas o paraan para mapagtagumpayan yung temptation natin sa buhay. So, ikalima, eto last na to. Yan. Jesus understand our problem. Ayan. Sabi sa Hebreo 4:15, makapagbukas kayo sa akin. Hebreo 4:15. Yan. Paano ba tayo naiintindihan ng ating Diyos? O paano ba tayo naiintindihan ng Panginoong Jesus? Sabi diyan sa Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong pare, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya ng lahat ng paraan, subalit kailan may hindi nagkasala. So, malinaw sa atin dapat to na miski si Jesus, tinukso siya pero hindi siya nagkasala. Lahat ng klaseng panunukso, itinukso sa kanya. Pero kahit isang beses, hindi siya nagkasala. So, dapat nyo maintindihan na kung si Jesus napagtagumpayan yon, kaya din natin mapagtagumpayan yon. Sabi diyan sa John 16:33, nakapagbukas kayo sa akin sa John 16:33. John 16:33. John 16:33. Sabi diyan sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Ang tanong, sino nakipag-isa na kay Kristo? Sino na nakipag-isa kay Kristo? Sino? Di, tinatanong ko, sino dito ang nakapag-isa na kay Kristo? Taas kamay. O, ulitin ko yung tanong ha. Taas kamay ng nakapag-isa na kay Kristo. Ba't naiiyak kayo? Ha? Naalala nyo,
yung nag-pray tayo na tinatanggap kita Panginoon at tagapagligtas. Ayun yung pakikipag-isa kay Kristo. Ngayon, tatanungin ko, sino yung nakapag-isa na kay Kristo? So merong hindi pa. So tanungin nyo yung mga ate nyo, yung mga kuya nyo kung paano ba makapag-isa kay Kristo mamaya sa breakout into groups. So yan, malinaw sa atin dapat to na kung bawat isa nakapag-isa na kay Kristo at napagtagumpayan ni Kristo ang sanlibutan na ito, tandaan nyo na kayo mismo, kaya nyo rin mapagtagumpayan yung sanlibutan na ito. Maraming mang temptasyon sa buhay natin na mararanasan. Lahat tayo, kaya natin mapagtagumpayan yan. Basta, kasama natin si Kristo. Sa bawat pagsubok o temptasyon sa buhay natin na mararanasan, tandaan nyo na laging merong Kristo na gumagabay sa atin. Huwag kayong magpapatalo sa kung ano yung gusto nyo. Tandaan nyo na kung ano yung gusto ni Kristo para sa buhay natin. Madalas kasi nag-fail tayo kung tayo yung nasusunod sa buhay natin. Pero kung nauunawaan nyo at nalalaman nyo na kung ako lang mag-isa ay mag-fail ako, dapat nyong i-priority si Kristo sa buhay nyo. Dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo, tandaan nyo na hindi tayo talo kailanman. Dahil si Kristo ay mananagumpay, lahat din tayo ay magiging mananagumpay. Amen? Amen. Sige, manalangin tayo. Diyos Ama, maraming salamat Lord God sa inyong maikling salita. Bagamat ito'y maikli lamang, Panginoon, naniniwala kami Lord God na meron kayo itinuro sa bawat isa Lord God. Naniniwala kami Lord God na sa pakipag-isa namin sa inyo Lord God ay merong kahinahunan Panginoon, merong tagumpay Lord God kami makukuha Lord God. Lord, na ang bawat isa Lord God na kakaharap Lord God sa mga future temptation Lord God. Lord, nawa ang bawat isa Lord God ay bigyan nyo ng protection Lord God, balutin nyo ang bawat isa ng inyong dugo Lord God, nung sa ganun Lord God ay maproteksyonan Lord God kami Lord God sa banta ng mga kaaway Panginoon. Lord, gabayin nyo ang mga oras magdaraan Lord God, mas maunawaan namin Lord God sa aming breakout into groups Lord God yung topic na ito Lord God, nawa tanging kayo lamang pong mabigyan ng kapurihan Lord God sa aming pag-uusap-usap Lord God mamaya Lord God, at bigyan nyo ng karunungan Lord God ang bawat isa Lord God. Ito po ang aming samot na lang, pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. So, ang ating pag-uusapan, ngayon nga